check po. Nag-e-echo. Hindi siya ganito kanina. So, nag-e-echo siya. Pero sa biyaya po ni Lord ay isa pong nakaka-bless na hapon po. Tignan mo nga po ulit yung katabi mo. Ngitian mo siya. Sabihin mo magandang hapon. So, it's an honor and privilege sapagkat po nandito tayo sa child dedication po ni Baby Zion. Yan, sarap tulog ni Baby Zion, ha? So, alam niyo po ba, sa biyaya po ni Lord, tayo po yung nabigyan ng pagkakataon. Alam ko yung iba dito, nagtataka, Pastor ka na pala ko, Edwin? Hindi ko alam. Ako rin po. Kung nagtataka po kayo, ako rin po. Pero sa biyaya po ni Lord and by God's grace, si Lord po nilalagay tayo sa gusto niyang pagkalagyan. Sino pong masaya ka na nandun ka sa kalalagayan mo ngayon? Or ikaw po ay nagpe-pray pa na, Lord, hindi pa ako para dito. May mas the best na pang plano. Naniniwala po ba kayo na may the best na plano pa si Lord sa atin? Pwede po marinig ko yung amen po natin? Every time we say amen, we agree na ang Diyos po natin ay ina-acknowledge po natin. Amen po? So, napakalaga po this afternoon because gaya po ng inyong likod, ito po ay aking first time. Sir Ronald, first time to dedicate a child. And salamat po sa butihing Bishop Alvin po ng Christ in Your Family. Tayo po binigyan ng pagkakataon para po mag-dedicate ng isa pong bata na kung saan po itatalaga natin sa Lord. At sabi ko nga po, first time, sabi ko sa kagabi sa sarili ko, first time. At sabi ko rin sa sarili ko, first time din natang dudugo ng ilong ni Pastor. Kasi foreigner po yung ating parents. And I said, this is first time to dedicate a child. And first time that my nose goes to bleed. Joke. Just kidding. Yeah. So, very important thing na ito pong batang to na si Baby Zion ay ating pong ihahandog. Pero, ano kaya yung pinakang ibig sabihin ng salitang paghahandog or dedication? Sino po ditong alam mong nabinyagan ka na? Pwede mo makita ko yung kamay niyo po? As kamay yan, nabinyagan. Ako rin po, nabinyagan din po ako ng bata ko. Pero yung mga pictures natin, mga batang 90s, wala na po, no? Mapalad to mga batang to, no? May pag-DSLR pa, no? Napakapalad itong generation na to, yung mga picture nila nasa Facebook na. Tama po. Pero tayo, wala na tayong ebidensya. Kung meron man, baka isang hawak mo lang sira na agad. So, ano ba po ba yung pinaka-essence or importance ng dedication? Ano po ba yung pakahulugan ng Bible pag sinabi pong dedication? Sabi-sabi nga po natin sabihin, dedication. So, pag sinabi pong dedication, sabi kasi rito, this afternoon is all about dedication of this little boy named Baby Zion. Selapien Esen. So, biblically speaking, child dedication had a big difference to baptism. So, ano po Tagalog English ng binyag? Baptism. Ako? Pero, Pastor, bakit dedication? Bakit kaya dedication? Bakit hindi baptism? Tama po ba? Gaya ng ating nakamulatan na tayo po'y yung tayo po'y nasa Katoliko, tama po? Yun yung ako po pala, baka po yung parito hindi galing. So, yun po yung aking pagkakaalam na pag sinabing binyag, ito dapat pinadaanan ng isang bata. Pero isa po sa bagay na natutunan ko, na Bible po mismo ang nagturo sa atin, na ang isang bata, sa kanyang murang edad, alam po kaya ni Baby Zion yung nangyayari niya. Hindi po niya alam, no? Kahit po magising siya, kahit po makita niya kayo, ilang taon lamang po mula ngayon, hindi po niya kayo maaalala. Hindi niya maaalala itong gawain na to. Pero yung mga pictures na to, yung mga videos na to, ito pong kanyang tarpaulin, 5 to 10 years from now, pag nakita niya yan, makikita niya na dinedicate pala siya. So what is dedication? Napakalaga po na makita po natin na ang dedication ay meron pong malaking pagkakaiba sa baptism.
Sabi rito, the baby must dedicate first before get baptized. Ang Crisinio family po, ang iyong pong lingkod, ako po si Pastor Edwin ng Crisinio Binamona. By Sunday po, magkakaroon po ang gawain po namin ng baptism. At isa siyang malaking pagkakaiba dito po sa ating ginagawa ngayon. So, may malaki po siyang pagkakaiba. At maunawaan din po natin na bakit ang bata sa ganito pong edad at this very age is not allowed or designed to be baptized. Tignan po natin ito saglit. The baptism or baptism of water is for those who are in legal or right age. So, pag bibinyagan ka pala or baptism, dapat ikaw ay mula. Nakakanto po ba sa hapon na to? Sarap ng panahon, no? Sarap ng lugar. Pero dapat, pag sabi po mula, ikaw ay aware na ikaw po ay bibinyagan. Meaning po, sabi rito, who had a capacity to understand because the baptism of the water is the baptism of repentance. So, kaya ka pala bibinyagan para ikaw ay magsisi sa iyong mga nagawang kasalanan. Sino po nga akin dito, nakakagawa tayo ng mga kasalanan? Ako po ang iyong lingkod, nakakagawa pa rin po ako. Pag binabanggit ko pong maganda lalaki o, kasalanan po yun. Kaya parang walang may yan, nagpapagising lang po ako. So, marami tayong nagagawa sa araw-araw na ating buhay na hindi natin sadya. Tama po? Kaya ang kasalanan ko, hayag o hindi, sinasadya mo o hindi, it's still a sin. Ano man pong malaki o maliit, kasalanan pa rin po yan. Kaya po may tinatawag na baptism, mahalaga po dito na malinawan po tayo sa mga hustong gulang upang maunawaan natin na kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon. Because baptism is about changing mind of being the lovers of the world to becoming a lovers of Christ. Lovers of Jesus. Yung bang mamumuhay tayo na meron ka ng pagkaunawa kay Lord at merong personal na relasyon kay Lord. Napakalaga po yung word na personal relationship. Kagaya po nito si Baby Nabi, ito po si Baby Zion, si Shekinah. Hindi pa po nila alam yung personal relationship kay Lord. Tama po? Kaya sila ay subjected sa tinatawag po na dedication. And you know, brothers and sisters in Christ, even our Lord Jesus Christ, when He was in this world, sabi rito, He got baptized in Jordan River. Nabasa niyo po yung kasaysayan? Napapanood natin sa dito pong nakarangan na araw na si Jesus, siya mismo po nagpabaptize. Pero ano ba talaga pag sinabi pong child dedication? So, child dedication, tingnan po natin to. Yan. Is more than a ritual ceremony. So, higit pa po ito sa seremonyang ginagawa natin na to. Sabi rito, baptism is about yung paglubog. Yan, yung po yung tinutukoy natin sa mga meron pong karanasan na po o nasa hustong gulang. Yan po yung baptism na ginagawa po sa atin. Pero itong batang to, child dedication, is more than a ritual ceremony. Kasi po, child dedication, ito po yung paghahandog. It's all about giving a child to God. And let us ask their parents if they are willing to dedicate their child to God. Are you willing, Sir Ronald, that your child, Zion, will be dedicated to our Lord? Meaning, dedication, sa Tagalog po paghahandog, or pagtatalaga, napakalaga po na isang bata ay ating pong itinatalaga sa Diyos. Sino po ditong mga magulang na sigurado kang kaya mong bigyan ng magandang future ang anak mo? Gaano ka kasigurado? Si Kuya Nobi kaya, gaano kasigurado na kaya niyang buhayin si Baby Nabi? Ang cute ng ngipin ni Baby Nabi. Kaya niyang bigyan talaga ng good future ang anak niya. Maaaring sa isip po natin, kaya natin, tama po? May trabaho ako, may business ako, meron kaming kaya ngayon, may ipon ako, pwede po natin sabihin yun.
that we have a means to give good future. Pero alam niyo po ba sa akong ito, good future is in the hands of our Lord. Wala tayong kasiguraduhan. There is no assurance that we can give a child a good future. It's only by God's grace. Sabay-sabay nga po tayong banggitin natin, God's grace. Pag sinabi mong God's grace, sa tagal po, biyaya ng Diyos, yung bang nararanasan natin, ay lahat po yan dahil sa pag-ibig ni Lord sa atin. Pabor lamang po ng Diyos, kagaya po ng inyong lingkod, kaya po nakakatayo rito. Hindi po tayo karapat-dapat, but our Lord Jesus give us a privilege and by His grace para po nakapag-dedicate po ng isang bata. So sabi rito, even Samuel, remember Samuel in the Bible, kasi po ang kanyang magulang ay isang bao o hindi magkaanak. Pero ang maganda po rito, hinihingi niya ng pabor kay Lord. Ano yung po ba ang deal niya kay Lord? Sabi niya, bigyan mo lang ako ng anak, give me a child, and I will dedicate it to you. Alam niyo po ba si Lord, pinagbigyan niya yung kanyang magulang, at si Samuel po yung bunga. That's why Samuel, siya po ay inihandog sa templo. At ang maganda po sa mga inihandog, pagka itinalaga mo po yan sa Diyos, si Lord po bahala niya. Meron po akong tanong, kaninong plano ang mas the best? Plano po ng tao o plano ng Diyos? The Bible said, Jeremiah 29:11, Jesus said, the Lord said, for I know the plans I have for you. Specific to you and at your back and to all of us, God has a plan. Do you believe on that? That our Lord has a personal plan in our lives. The Bible said not to harm you, but to prosper us. Plans that give us hope and future. Pag sinabi kong future sa Bible, hindi lang po yung na-imagine natin magagandang buhay dito sa mundo. Pag sinabi kong good future, it is a life with contentment. A life with God and a life of abundance. Yun po yung buhay na tinatawag na successful. Marami po din sa mundong to, ang tingin nila sa success na buhay, may sasakyan, may business, may bahay. Hindi po. Ang pinakamahalaga pong success na meron tayo ay po yung Diyos na meron po tayo. Naniniwala po ba tayo? At sabi ko po rito, may mga bagay na kailangan natin makita. Tatlong bagay po kasi ito, ang isang bata po, kagaya po ni Baby Zion, at sa mga bawat bata po na pamangkin, kapatid, na inyo pong nakikita, rin po ba napakadelikado ng kanilang future kapag po hindi si Lord ang katuwang nila sa buhay. Isa pong nakakatakot na ang isang bata, pag hindi po nakatalaga kay Lord, ang future niya po delikado. Kaya po hindi po totoo na ang meron tayo ang magsisecure ng future nila. Kaya po ako yung nagagala, every time po na nakakita tayo ng mga bata sa simbahan, dinadala po sa sanctuary, ayun po may assurance tayo na merong good future po yan. Kaya po, ang mga bata, dapat po inilalapit po natin sa Diyos. There are 3 things na kailangan po natin i-emphasize para po maunawaan natin ito pong paghahandog ng isang bata sa Panginoon. Una po dyan, patungkol po ito sa ating pong dinededicate na si Baby Zion. Pangalawa po, ito po ay patungkol sa kanilang mga magulang, to the parents. First thing, to Baby Zion, to the parents. And the third thing is for us. Ninong po ba kailangan? Ninang? Marunong pumili ito ating pong mga butihing magulang. So, unahin po natin sa bata. Ang sanggol daw po ay hindi produkto. Ito po medyo kailangan malinawan tayo dito. Ang bata po, hindi po yan produkto dahil ang magulang ay nagmamahalan. Pastor, parang very wrong ka dyan Ang bata
hindi daw siya, o sabihin na natin, hindi lang siya bunga ng pag-iibigan ng nanay at tatay. The child is not only a product of your love to your wife. Do you believe that? It's more than that. Mas higit pa po ron na kung bakit merong bata, hindi dahil nagmamahalan na kayo. Alam po ba? The Bible says, children are gift from the Lord. And sabi rito, they are a reward from Him. Ano daw po ang bata? Gift of God. Sino po dito ang magulang ka na? May mga anak ka na? Congratulations po. Ginusto mo po ba na magkaanak? Alam niyo po ba, there are many people, there are many couples had no child. Right? There are many couples praying to have a child, but hindi po sila mabigyan-bigyan ng anak. Eh, nagmamahalan naman po yun. Tama? Kaya po hindi sapat kung nagmamahalan kayo, kaya magkakaroon ng buhay. Ang Bible na po nagsabi in Psalms 127 verse 3 na ang bata ay regalo, gift of God. Kaya po, pag binigyan tayo ng regalo, when God gave us a gift, meaning our Lord has a big trust on you. The big trust is very important because the trust that you cannot carry, it will lose. Kaya po nakakalungkot na hindi po lahat magkakanak. So, ganun ba talaga si Lord? Alam niyo po ba, may mga dinesign talaga si Lord na hindi talaga sila magkakanak. Kaya po, you are blessed sa mga magulang po na nandito na meron kang anak. Sino po ditong na-appreciate mo ngayon na meron kang anak? Na regalo pala sa akin ni Lord to. Malaki pala tiwala sa akin ni Lord. Kaya po may mga magulang na walang anak, kasi po, design sila para magampon. Tama po ba? Nakapunta na po kayo sa bayan po na. Ako po, nakapasok na po ako sa isang bayan po na. Napakarami po ron na walang magulang. Or may magulang, kaso pinabayaan. Kaya po yung mga batang yun, bibigyan sila ng pagkakataon para po magkaroon din ng good future. Magkaroon ng good life because the people, yung mga tao po na walang anak, gagamitin sila si Lord para po sa mga tao. Kaya po our God is a balanced God. Naka-order po si Lord. Ang problema lang sa tao, hindi nila maunawaan yung kanilang disenyo. Alam niyo po ba sa buhay natin, kailangan malaman mo yung purpose ng iyong buhay. Kailangan po makita mo kung bakit tayo nilikha ni Lord sa mundo to. Sabi rito, time will come, lahat po tayo tatawagin ni Lord. Tama po ba? Ako po, tinawag po ako ng Diyos 2013. Malay-malay ko po sa buhay ko na ako po ay tatawagin ni Lord without knowing that God wants to use me. I have no idea na ang Diyos po gusto niya pala akong gamitin. Kung titignan po natin yung buhay natin from the past, napakagulo po, tama? Hindi natin alam yung direction natin. But when God encountered us, our life now is aligned to God's purpose. Do you believe that your life right now is aligned to God's plan? Amen? So, when our lives align to God's plan, we have an assurance that we will have a good future. So, sabi rito, Matthew 19 verse 14, Jesus said, "Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Si Jesus, na andito po siya, yung katawang tao niya, kung nabubuhay siya rito, mahalaga sa kanya ang mga bata. Gustong-gusto po niya yung mga bata niya lumalapit sa kanya. Huwag daw natin ipagkait sa Diyos. Kaya po, time will come, baby Zion will gonna walk. Right? And time will come, Jesus
had an appointed season and time for him to be used by him. Are you willing that God will use him for his greater glory? It's a very good thing that their parents are very open to this matter. Right? Because marami pong magulang ay hindi po gusto na maglingkod sa Lord ang kanilang mga anak. Tama po? Hindi po lahat ng magulang inaalaw po nila na ang kanilang mga anak maglalapit sa Lord. Alam po ako po, nung bago-bago po ang Kristyano, galit na galit po ang magulang ko sa akin. Sabi niya, ibang religion yan, anak. Ay, galit na galit po siya sa akin. Pero nung siya po mismo naka-encounter kay Lord, ang sabi niya sa akin, sige pala anak, maganda pala yung ginagawa mo. Ituloy mo yan. At yung anak niya po napasaway, iniiyakan mo po ako ng magulang ko. Sabi niya kasi sa lahat ng anak ko, dapat ikaw na naging panganay. Hindi po ako panganay, pero piling panganay. Piling marunong. Pero yung anak niya napasaway, pariwara, hindi pala niya alam na magiging pastor po yung kanya. Kaya po, we have no idea what future that God has planned to us. Even baby Zion, we have no idea. Maybe he will become a pastor. Do you believe? Or maybe baby Zion will become a city mayor. Do you want him to become a mayor? Mayor of Angono. Or maybe baby Zion will someday, and by God's grace, become a future president of the Philippines. Have you seen the vision, Sir Ronald? So, we have no access or we have no ideas what future which God can give to us. Alam po ba, kahit tayo, hindi naman po natin alam, kahit po tayo namin sa kalagayan, kung ano po yung mangyayari sa ating future. Tama po? Pero maganda po ito, dapat nagtitiwala sa Lord. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, magtiwala tayo sa Diyos. At bilang mga magulang na nandito, kung ikaw din po ay may pamangkin, ipagkatiwala mo po yung pamangkin mo, ipagkatiwala po yung po ang inyong mga anak sa Panginoon po. Kung gusto niyo po ng siguradong future, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Dahil siya po ang may sigurado, may hawak po ng ating pong kinabukasan. And second thing, to the parents. And this child dedication is not only designed to baby, but also to their parents. So the lovely parents, sabi po rito, the parents had a dream to their child. I strongly believe that Ate Erlene and Sir Ronald had many dreams for him, right? You have many plans for his future. Yes? Yes? Do you agree? And I strongly believe good future that you want for him, right? Wala po ako nakitang magulang na nangarap na itong anak ko na to someday magiging future hold-upper. Wala pa pong magulang na narinig that my child will become the greatest bank robber in the Philippines or notorious convict. No. Every parents had a dream, good dreams for their child. Amen po? So lahat po ng magulang, yan po yung magagandang plano po nila sa kanila pong mga anak. Many are dreams to become a doctor, engineer, what else? Teacher, lawyer, businessman, etc. But there are few parents dreaming that their child is to dream the dream of God for them. Kakaunti lang daw yung nangangarap
na maabot ng kanilang anak yung pangarap ng Diyos sa kanya. Tama naman po, no? Marami tayong plano sa mga anak po na meron po tayo, pero iilan ang magulang na gustong pangarapin ang pangarap ng magulang sa kanya. At ayun po ang nakakatakot sa panahon po natin ngayon. Our lives here on earth are just temporary journey. Pero po yung future na nag-aantay sa atin, yung buhay na walang hanggan, yan po yung mahalaga na dapat po na paghandaan natin. Kaya po hindi po tayo pwedeng mamuhay sa mundong to na puro dito lang po sa mundong to. That's why to the parents, it is very important na meron po silang personal relationship to the Lord. It's a very good thing that the parents of Baby Zion had a personal relationship with Jesus. Tawag ko po dyan, modeling. Kapag ang magulang, meron po silang personal na relasyon sa Diyos, maganda po sa bata yun. Sapagkat sabi nga po ng gasgas na kasabihan, sa mata ng bata, ang maling halimbawa ay nagiging tama. Yung bang akala natin, normal lang ang hindi magsimba, normal lang ang hindi manalangin, pero alam niyo po ba, may mga batang nakatingin sa atin. Yung pong mga bata na yan, pag nakakasanayan nila na ang kanilang magulang ay walang relasyon kay Lord, mahihirapan po tayo na i-build sila kay Lord. Because the Bible said in Proverbs, train up a child on the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So, ang batang laking simbahan or laki sa relasyon kay Lord ay sigurado po ang future. Kaya po ang mga bata sa murang edad, mahalaga po makitaan na po tayo bilang magulang na meron tayong personal na relasyon kay Lord. Na meron po tayong pagsusumikap na lumago po tayo sa relasyon natin kay Lord. At the best legacy na ipapamana natin sa mga bata ay yung pong ating pong relasyon kay Lord. That's the very good thing na ipapamana po natin sa mga new generation na po. Tayo po ililipas dito, pero po yung mga kabataan yan, sila po yung magtutuloy ng next generation. Kaya po it's a very good thing and important thing that we are a model of obedience to our Lord. So, sabi ko po rito, ano daw po ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang mundo kung mapapahamak naman po ang kanyang kaluluwa. Sabi po niya sa Luke chapter 9, verse 25. Kaya po, napakalaga po na ang mga bata, turuan po natin sila na lumakad sa plano ng Lord. Let us guide every people or every children like Baby Zion. Let us help them to lead them in the path of our Lord. Not just the path of this world. Because the Bible said, do not conform to the pattern of this world. So the pattern of this world is just like a glitters of this world, but there is no eternal value. Maybe we reach the success of this world, but when there is no relationship with God, it will nothing. It will end in nothing. So, sabi pa po rito, yun daw mga kabataan na yan, kapag po sila ay guided ng magulang, ay magagabayan po sila sa mga salita po ng Diyos. That's why the parents had also a personal knowledge about the Word of God. Amen? So the Word of God is the best example of the pattern which good to our children. So yung mga batang yan, kung gusto mo daw silang magabayan ng tama, ituro po ang salita ng Diyos. Marami pong bata ngayon, pag sinabing Jollibee, sisikay na, kilala si Jollibee. Kilala mo si Jollibee? Si McDo? Pero ano,
sa maraming bata, kilala kaya nila si Jesus? Do you know Jesus? Yun, very good. Hindi po lahat ng bata, not all children know Jesus. Most of children right now, they know SM. They know many things in this world. But Jesus is very important for them. Yan po yung assurance na ang magulang ay katuwang po talaga ang bata po sa pagpapalaki. Sabi po ng Mateo chapter 4, ngunit sumagot si Jesus na susulat na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. That's why Word of God is very important in our lives. Because the Word of God is the breath of life. Marami ka pong maririnig na motivation. Makakarinig ka dyan sa Facebook, makakakita ka, may-encourage ka. But the Word of God is a different to the motivation of this world. Yung Word of God, it gives us life. It gives us hope. And it gives us future. And the Bible said, Joshua 1:8, let us meditate the Word of God day and night. So that the Word of God lead us to success. So, ulitin po natin, magkaiba po ang success ng mundo at success po ng naka-Lord. Ang success po ng mundo, meron na siya ng lahat, pero kulang pa rin. Tama po? Yung bang hindi ka nakokontento, may hinahanap ka pa rin. Kaya po ba yung success kay Lord? Marami ka mang kakulangan, pero dahil may Diyos ka, kompleto ka na. Kaya po ang maganda, when we have Jesus in our lives, we felt contentment. And that's abundant life is all about. Wala ka man ang lahat, pero sigurado ka na payapa ka. Marami pong mayaman, pero hindi makatulog. Marami pong may kaya sa buhay, pero punong-puno ng kalalahan. Pero yung may Jesus sa buhay, yan po yung punong-puno ng assurance. Amen? So, sabi ko po rito, the third thing is all about the sponsors, the ninong and ninang. Pwede mo bang makita ko yung mga ninong and ninang dito? Yan, taas kamay, taas kamay. Bago po natin tawagin ang mga ninong at ninang, gusto ko po muna pong tawagin, ito pong magulang nila, ni Baby Zion, na si Ate Rose, and Sir Ronald. Pwede po bang tayo po tayo dito sa harap? Can I invite you to stand up here with Baby Zion Selapier. Siya po yung ating dedication na bata sa hapong ito. Regalo po siya ng Diyos dahil may tiwala po siya sa magulang. Amen? So, gusto ko tawagan yung pong mga ninong and ninang. Pwede po bang matawagan ko po yung mga ninong and ninang dito po sa harap? Tayo po kayo dito. Dito po yung mga babae. Dito rin po yung mga lalaki. Yan. Ang papogi niyo po. At ang gaganda niyo po. Ito yung lalaki. Yan. Si Lord po, sige po, tikit na lang po kayo. Kaya, yan. Malaki po ang tiwala ni Lord to the parents. Our Lord Jesus had very big trust on to the parents. Pero po, kayo pong mga ninong-ninang, malaki po tiwala ng magulang ni Baby Zion sa inyo po. Yan. So, pag sinabi ng tiwala, yan po ay malaking bagay or pananagutan. Tama po? Kaya po napili kayo ni Sir Ronald and Ate Ernie dahil po naniniwala sila makakatuwang po nila kayo. Agree po ba kayo, Ron? Pwede ba marinig po yung malakas na amen nyo? Amen. So, ibig sabihin po, hindi po kayo tinawag or pinili pag hindi nung ninang, siguro big time po mga to. Hindi po, hindi dahil may bibigay kang malaki, pero dahil po naniniwala po sila, katuwang po nila kayo sa pagpapalaki kay Baby Zion.
Ang ninong and ninang po, mahalaga po na maunawaan natin na hindi lang po ito one-time event. Ito po ay lifelong commitment. Ibig sabihin po ganito, mula pagkabata ni Baby Zion, hanggang siya ay mag-aral, hanggang po siya ay magbinata, hanggang siya ay ma-in love. Baby Zion, when we get in love, alam po ba, kailangan po na ano kayo sa journey ng kanyang buhay. Bakit po? Kasi po, ang tawag po sa inyo, second parents. Sila po yung original parents, and you are their second parents. Kaya po, napakalaga po, yung inyo pong kaganapan dito po, katatayuan, sa inyo pong pagkapili bilang mga ninong at ninang. So, ang ninong at ninang, sa bawat pangangailangan ni Baby Zion, mahalaga po na mayroon po tayong part. Ang pangangailangan po ng bata, hindi lang naman po baon sa school. Like po ba yung mga advice? Napakalaga po. Kung sinabing advice, ito yung payo na magdadala sa kanya sa katuwiran or maybe payo na magpapahawak sa kanya. Maaaring pag umidad siya ng high school, Baby Zion will get in love. Are you ready for that? When Baby Zion became magbinata po siya, may in love yan. Maaaring baka, pero wag naman, ma-broken hearted siya. Na-broken hearted na ba yun? Lalapit siya ngayon, iiyak siya sa inyo ngayon. Ano pong magandang payo sa isang nasaktan? Kuya Alfred. Okay lang yan. Maganda yun, no? Ano pong may naririnig ako, Red Doors ba? Red Doors? Maganda po na yung maririnig sana sa ating advice ay pampaayos po ng kanyang lalong kaisipan. Sapagkat si Baby Zion, marami po siyang madadaan ng pagkadapa sa buhay. Tayo po, marami na tayong nadaan ng pagkadapa. Kaya po, yung expertise natin niya, mahalaga po maituro natin kay Baby Zion para mag-guide natin siya sa kanyang magandang future. Mas mahirap po maranasan pa niya yung mga failures in life kaysa naman po, mas higit sana lahat, matutunan niya ng mas maganda. At true advice. Kaya po ang the best payo na magagawa po natin ay encourage siya sa tulong po ng salita ng Diyos. Hindi lang po advice yung kailangan niyang malaman sa atin, kundi po yung model life na meron po tayo. Ngayon po ba si Baby Zion, makikita ka niya paglaki niya. Makikita ka po niya. At ang babasahin niya po sa atin, hindi lang po yung ina-advise natin, kundi yung buhay na meron tayo. Ano kaya yung dadat na niyang ginagawa natin kapag po siya ay may malay na. Isa po sa panalangin ko dati, na Lord, sana ang aking mga pamangkin or magiging anak ko ay hindi aabutin yung ako'y mabisyong tao. Na ako'y wala sa kalooban ni Lord. At sa biyaya ni Lord, yun po yung inabutan ng aking mga pamangkin niya. Na hindi ko na kailangan mas maraming advice, yung pong buhay lang natin ay isa na pong modelo upang sundan ni Baby Zion. Because when our lives is a model life, magagabayan po natin si Baby Zion. Gusto niyo po bang mag-model kay Baby Zion? Amen. Ng mabuting halimbawa? Amen. Mabuting payo? Amen. Yan. So, dyan po tayo, higit na makakatulong or magagampanan natin yung pagiging ninong and ninang. The second parents. Meron po diyang kandila, nasa likod po. Pwede kayong pasuyo kay Kuya, no? Yan, pasuyo na lang po yung kandila. At ipasa po natin yan, sa lahat po ng ninong and ninang. Yan. Sige po, kuha lang po tayo sa isa. Yung po kandila na yan, meron po siyang mahalagang simbolo sa buhay natin. So, yung simbolo po niya ay it's all about life. Okay lang po kung di natin masindihan yan. Gusto lang po natin ipakita yung illustration
kung gaano kahalaga ito pong kandila na ito. Yung kandila na yan, pag sinimbihan mo, magpuproduce siya ng liwanag. Yan, meron pala tayong lighter. No? So, okay lang po, pwede po natin mabuksan. So, gusto lang po natin i-emphasize na yung pong kandila na yan ay magiging liwanag ni Baby Zion para po sa atin lahat. Sana po pag namas ko siya, ay hindi po finding ninong. Tama po? Pag namas ko siya sa atin, makita niya talaga yung liwanag ni Lord sa buhay po natin. Hindi naman po kailangan ng malaking amount o regalo para masabing tayo po ay naging liwanag sa Kanya. Yung lamang pong presensya mo, at gaya po ng binanggit natin, yung buhay mo na maayos at model sa Kanya, ay isa na pong liwanag sa Kanyang buhay. Kaya po yung kandila na yan, atin po siyang isipin bilang isang halimbawa na tayo po dapat liwanag ni Baby Zion. Hindi lang po ni Baby Zion at ng kanya pong mga magulang. Na sa hirap at ginawa, pwede niyo pong damayan ang kanyang pamilya. Makakaasa po ba yung magulang po ni Baby Zion na magiging katuwang niyo siya sa pagpapalaki po kay Baby Zion? Amen. Amen po? Amen. So, hindi naman po lagi lihin or something. Ang ibig lamang po natin sabihin, meron pong katuwang ang magulang sa pagpapalaki sa atin. Kaya po, maging modelo po ang ating buhay para po kay Baby Zion. Ang sabi pa po rito, sa it's all about candle, yan po mga kandila na yan ay magsisilbing simbolo rin po ng ating pong lifelong commitment. So na kahit ano pong mangyari, ay nakatalaga tayo sa tagumpay ni Baby Zion. Gusto niyo po bang makita si Baby Zion 20 years from now, ay successful na siya? Amen. Ilang taon na kaya kayo nun? Ako rin po, ilang taon na kaya ako nun? 20 years from now. Pero isa po sa aking prayer na pag umedad po siya ng ganung gulang, ay successful po siya. Bakit po siya mapapabilis ng pagtatagumpay sa buhay? Kasi naandyan kayo mga lingkong at nila. And to the parents, may I ask your favor to look at them right now. Yan. Grabe yung tingin sa inyo ni Sir Ronald. Yan. Let's look them closely. Yan. And that's people, sila po yung katuwang niyo po para po sa inyo. Sila po yung mga second parents na kung saan kaaglapay po kay Baby Zion. Kaya po ngayong hapon na ito, gusto ko pong, pwede ko ibulsa niyo muna yung mga kandila bago po tayo matapos. Gusto ko pong buhatin niyo isa-isa si Baby Zion. Tulog siya, no? Pero kung magising siya, ayahan niyo lang. So, simulan natin kay ate. Kay Nina. Yan. Tapos po, ipasa nyo lang po. After 5 seconds, 2 seconds. Yan. Hayaan natin siya magising. Yan. Nararamdaman niyo po yung bigat? Sige po, buhatin niyo lang po. Siksik po siya, no? Wow. Tuda ninong, tuda ninong. Yan, buhatin niyo po. Wow, kaya. Ilang kilo, Kuya Christian? Hello, baby. Tataka na siya. Ano kayo nangyayari? Sana naiyak na siya. Sige lang po, hanggang matapos, hanggang matapos. Pag saan, naiyak na siya. Balik natin sa magulang. Hindi na umiyak. So, bago tayo matapos, gusto ko lang pong maipaunawa kung ano po yung ginawa natin. Yung pong ginawa natin, yan po ay simbolo ng pagbubuhat ng responsibility. Maaaring ngayon, kaya niyo siya, tama po? Ano kayong pangailangan na isang normal na ganyang bata? Pampers. Gatas. Sa isang taon siguro, mabigyan mo lang ng isang pampers yan na hindi naman isang piraso isang balot siguro, ay napakalaking bagay sa kanya. Tama? So, ang pangailangan na ngayon, maliliit lang. Gatas, pampers.
pang Jollibee, kahit pa paano. Pero alam niyo ba, the more na lumalaki siya, hindi niyo na siya kayang buhatin. Tama po? Alam niyo po ba, kagaya po ng pagbuhat natin, yung responsibility bilang ninong-ninang ay ganoon din po kalaki. So hindi ko po sinasabi na magkakaroon kayo ng obligasyon, pero sa paningin ni Lord at sa prinsipyo po ng Bible, yung pong ating the best way to help them, to help baby Zion, ay isa pong biblical na pwede natin ma-apply sa buhay. Kagaya po ng advice o anumang pong bagay na may tutulong natin. Kaya po sa umagang to, ninong and ninang, handa niyo po bang tanggapin yung responsibility na sa harap ni Lord para kay baby Zion? Gusto ko marinig yung inyo pong amen. Amen. And to the parents, handa po ba kayo, are you willing to dedicate your child, baby Zion, to the Lord at this moment? At meron po bang tumututol dito na hindi ma-dedicate si baby Zion? Wala po? Kaya po, gusto ko po i-congratulate si Zion, baby Zion, si Rafael, ano po kanya apelido? Ezel. So, gusto ko po siyang officially announce na siya po ngayon ay dedicate na sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pwede po bang bigyan natin ng the best clap ng ating pong Panginoon? At palapakan din po natin ang magulang nila. Sige po, the best clap po sa Panginoon through the parents that they chose Jesus to be their guidance to the lives of baby Zion. Hindi po natin pagkakatiwala ang ating buhay sa kahit kanino, kundi kay Lord lamang po. Kaya po, meron po tayo, pwede pong makisuyo kay Kuya Christian. Kuhain ko lang po yung ito pong papel. Yan, meron po ditong papel. Yan, kuhain ko lang po, no? So, yan. Ito po ay kanya pong certification of child education. Alam po, sabi rito, Christ in Your Faith International Ministry, Certificate of Child Education, Zion Serafiel Ebrada Ezel, the name of a child, is now dedicated April 10, 2026 at Forest Park, Nieves Hill, Carnation Street, Angono, Rizal. And signed by officiating minister, inyo pong lingkod, Pastor Edwin, and signed by our Bishop Alvin, at selyado po ito ng Christ in Your Family. Kaya po ito po ay magagamit niya, baby Zion can use this for the rest of his life. Pag kinailangan niya ito sa kasal niya, when he become married in the future, kailangan niya po ito, mababaw niya ito sa school, at anumang pamantong legal documents, it is valid. Ito po ay accredited ng SEC po natin. Ito po ay selyado. At bukod sa selyado rin po na kayo po ang ninang-ninang dito. Hindi po kayo makakatakas kay baby Zion. Time will come, baby Zion will read this. Where is my ninong Christian? Kahit nasa abroad ka, kuya, send Gcash na lang po. Sino pong handa niyong pasayahin si baby Zion? Sino pong gusto niyong pangitiin ang kanyang magulang? Dahil po, kayo po ay nandito sa kanyang certificate of child education. Pwede mong palakpakan niyo naman yung sarili niyo. Hindi lang yes po kayo sa inyo pong commitment nila. Kaya po ito ipipirmahan niyo po pagkatapos po natin dito. And after po niyan, gamitin po natin pagkakataon ito to have a picture opportunity. Amen? Para may monitoring si baby sa kanyang mga ninong-ninang. Hindi po, souvenir sa kanyang pong pagka. Tayo po'y manalangin tumungo. Panginoon, salamat po sa hapong ito. We are so much blessed and thankful because your presence is here right now, O God. We thank you so much, Jesus, because baby Zion is now dedicated to your presence, O God. Lord, it's an opportunity, Lord, that you can move to his life from now on and for the rest of his life. Not just to him, O God, but to his parents and to his ninong and ninang, O God.
we are very thankful, O God, that we know that our future and the future of baby Zions are already secured into your hands. Thank you, Lord God in heaven, for this wonderful opportunity to witness your goodness and faithfulness to the Ezel family, O God. We thank you so much, Lord, for Sir Ronald, Ma'am Rose, Erlin, O God, and to the Ninong and Ninang here, O God, for their time. Continue to bless each every one of us and help us to grow in our relationship with you. And we are now giving back all the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer. Everyone will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Edwin po. At gusto ko po kayong anyayahan po for photo opportunity po. Maraming salamat po.